po, munti ka na si Donald Trump. Trending nga at viral itong balita na ito kung saan ay inassassinate itong si Donald Trump pero nabigo siyang patamaan. At itong bumaril sa kanya ay edad na 20 anyos lamang. Habang nag-i-speech nga itong si former President Trump ay biglang may tunog na kakaiba na animoy isang putok ng barel. Kaya itong si Donald Trump ay napatingin at nagulat dahil nga merong dumudugo sa kanyang tenga. At makikita natin dito sa video na yung mga nasa campaign rally ay nagulat din doon sa kakaibang tunog. At yun na pala ay putok na ng baril. So panoorin natin yan. Let's go. Yun, no? Unexpected, oh. Sa rally niya sa Pennsylvania. Kakasimula lang pala, kakasimula. Yun, no? Nagulantang lahat ng tao sa campaign rally ni Donald Trump. Siyempre nga naman, no, kakaiba yung tunog at hindi nila alam na baril na pala yun. At itong si former President Trump ay siyempre naramdaman niya na parang namamanhid yung tenga niya siguro o may tumama sa kanya kasi napansin niya may dugo na dito sa tenga niya. Tapos siyempre yung mga tao ay nagpanik na nung malaman na putok na ng barel. At dito nga naglabasan at pinotektahan si former President Trump na kanyang mga security. Munti ka na, oh. Kaya yung mga Secret Service agent, no, dahil biglaan na silang pinotraksyonan na nila si Donald Trump. Inescortan na. Ayun, no. Talagang palag-palag pa rin si Donald Trump at tuloy pa rin sa kanyang pinaglalaban na kumandidato at maihalal muli bilang presidente ng Amerika. Kasi yung mga tao, marami silang mga palaisipan sa utak nila kung sino talaga ang nasa likod ng assassination na ito. At talagang numero uno sa kanilang mga isip, lalo ang mga taga-Amerika, mga citizen sa Amerika, ay baka daw si Biden ang nasa likod nito. Bukod dito ay wala pa mga sapat na dokumento o basehan, pruweba na magpapatunay na si Biden. Pero kasi kung titignan natin, madalas o sa maraming pagkakataon kapag magkalaban sa eleksyon sa kandidato ay madalas sa pagkakataon ay may nangyayaring ganyan. Kaya sa mga utak ng mga taga-Amerika ay posibleng si Joe Biden ang nasa likod nito. At alam naman natin na ito na lang ang last card o si dating former President Trump na lang ang last card ng Amerika para mas maiayos at makabangon muli ang Amerika. Kasi alam naman natin na kung si Biden ulit ang maihahalal na maging presidente ay sinusukan na ito ng taong bayan sa Amerika. Kahit saan kayo maningin ng mga news, comment section at mga tanongin nyo man ng mga citizen sa Amerika ay ayaw na nila maging presidente si Biden. Bukod sa matanda na ito ay number one nga dyan ay maraming pagkakagulo at hindi umuunlad ang bansa. Lumulubog sa utang at ito nga daw na si Biden ay isang puppet ng isang makapangyarihang mga tao at merong kumokontrol dito upang gawin ang mga balak at hindi nga dito sang-ayon
ang mga mamayan ng Amerika. Bukod nga doon ay maraming ang hindi pagkakaunawaan sa ibang mga bansa at nauuwi sa gera gaya ng Ukraine at marami pang iba. At sa pangyayari nga na yan ay nagbigay ng statement, dali-daling nagbigay ng statement si Joe Biden na sinasabi niya ay wala daw puwang sa lugar nila ang ganyang mga tao. Yung mga pang-assassinate na ganyan, yung mga taong ganyan. Pero sa mata ng mga tao at isip ng mga tao sa Amerika ay meron na silang naiisip na kung sino ang nasa likod ng assassination na ito. Fight daw ang sabi ni Donald Trump. Talagang hindi magpapapigil to si Donald Trump dahil siya na lang kasi ang inaasahan ng Amerika para umunlad ang Amerika sa inabot nito na kalunos-lunos na pagbulusok o pagbagsak na nilang ekonomiya at hindi nga gusto ng mga tao doon ang pamamahala ni Joe Biden. Tapos habol pa ito at nakikita nga sa ibang interview habang nag-i-speech itong si Biden ay nalilimutan na nito ang mga pangalan ng ibang presidente at talagang nagiging makakalimutin na. So nababahala sila dito nga sa katandaan na ni Joe Biden. Hamakin nyo mga kababayan kung bakit sinusuko si Joe Biden. Itong si Joe Biden nung naupo nagkaroon ng kaguluhan at ng gera. Pero itong si Donald Trump, nung umupo itong si Donald Trump ay walang naging gulo, walang naging gera. Merong mga nakaalitan pero hindi nauuwi sa malala. Kasi ang tingin ko dito kay Donald Trump ay magaling siya makipagdialogo, diplomasya. Kaya nauuwi sa kasunduan at may maayos na deal o agreement. Kaysa dito kay Joe Biden na puro kapalpakan, ang numero unong mapaghihinalaan dyan. Pero kung hindi siya, sino? Loy. Muntikan na talaga, no? Hamakan nyo, isang iglap lang, pwede kang mamatay. Ganyan katapang si Donald Trump. Yun, no? Balikan natin yung yung walang sounds para makita natin yung mga sandali. Ayan. Ayan, no? Tingnan nyo mabuti. Yun, no? Ang makin nyo, konting-konti na lang. Kasi parang ang nakikita ko dito kasi medyo magalaw si Trump. Yung sa paggalaw ni Trump na yon, posibleng dun siya nakaligtas at napaka isang miracle yon, parang talagang napakaswerte o talagang hindi pa niya oras. Kasi nga naman kitang-kita kung dito naka-assassinate yung kung dito yung tama, gumanon siya kaya parang lumihes. Tumama dito sa tenga lang imbis na sa sentido o sa ulo. Parang gano'n lang sa tingin ko, no? Pero hindi pa tayo sigurado. Pero dito nga sa video na makikita natin, ulitin natin parang gano'n kasi yung tignan nyo yung pagkasalita niya bago pumutok. Lumihis siyang pag gano'n. Kaya parang naiwasan niya. Sa gano'ng pagkakataon, napakatindi nun. Buhay o kamatayan. Yan ang nakasalalay diyan sa isang iglap lang. Pero talagang hindi namatay si Donald Trump o hindi talaga siya tinamaan. Isang milagro yung pangyayari na gano'n. Tignan nyo. Ayun, no? Gumanon siya Kaya napakaswerte talaga. Kaya kung si Donald Trump talaga ang nakatadhanang manalo at magpaunlad ng Amerika
para mabago ang sistema dyan, hindi na maging puppet at hindi na kumalat yung mga alanganin na polisiya at mga nasa likod nga daw nitong kumokontrol kay Biden, ay talagang yan na ang uupo para maging maayos ang Amerika, si Donald Trump.